Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Capre. Ako po muli, si Boy Capre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Simulan natin. Taong 1992, nang maganap ang pangyayaring. Ako nga po pala si Joyce. At natuwa ako nang maimbitahan ako ng isang kaklase sa kanilang probinsya para makidalol sa kanyang kaarawan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ana. Sa pagkakalam ko, madalang na maimbitahan ang mga taga-syudad sa kanilang mga kasiyahan. Dahil dun ay nasabik tuloy akong ihanda ang mga gamit na dadalhin ko. Matapos akong mag-impake ng mga gamit ko, ay nagpasya akong magpahinga. Pinuntahan naman ako ng aking ina at pilit akong pinagdadala ng asin. Pero nagdala na rin ako dahil hindi ako papayagan ng nanay ko kung hindi daw ako magdadala. Kaya nagtungo na ako ng kusina at dumakot ng maraming asin. Nilagay sa isang plastic at inilagay sa aking bag. Pati na rin kalamansi ay pinakuha ako ni nanay. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero sumunod na lamang ako para payagan ako. Araw ng linggo ang itinakdang biyahe namin papunta kina Ana. Habang nasa kotse, ay nalibang ako sa pakikipagkwentuhan. Marami naman kaming sasakyan at yun ang naghatid sa akin patungong pier. Hindi naman ganun kalayo ang biyahe namin. Madali lamang. Pagdating dun, ay nag-aantay na si Ana. May dala-dala rin si Ana na sasakyan at iba-barge yun sa may barko. Ang kaninang malalaking gusaling na dadaanan namin ay napalitan na ng ibang tanawin. Purong karagatan kung saan may nakikita akong maraming mangingisda na handa ng lumusong sa tubig para mangisda. Makalipas ng halos isang araw na biyahe, ay nakarating kami ng Iloilo. Namangha ako dahil ngayon lamang ako nakarating dito. Madaming magagandang spots. Nakaka-relax sa mata ang malalawak na lugar na kahit alam kong malayo ay kaya lang abutin ng tingin. Panay ang lingon ko at halos lang hapin ko na ang hanging dagat. Nang magutom ako ay inaya ako ni Ana sa ikalawang palapag ng barge para magpahinga at mananghalian. Nang dumaong ang barge sinasakyan namin, ay muli na naman nagmaneho si Ana papunta na mismo sa baryo nila. Namangha ako nang makita ang makalumang nilang simbahan na kahit pinaglipasan na ng panahon, ay naingatan nila at ipinreserve ang simbahan na yun. Hindi ko maiwasang mamangha nang makarating kami sa bungad ng baryo. Sa bukana pa lamang, ay nakahilera ng iba't ibang kulay ng bulaklak. Iba-ibang klase ng mga yun at alagang-alaga. Para akong nasa hardin ng Eden. Natawa ang kaibigan kong si Ana dahil para daw akong bata na nakakita ng maraming laruan. Napailing na lamang ako at lihim na pinupuri ang paligid. Napakaraming magagandang tanawin. May dinaanan pa kaming tulay na may waterfall sa ilalim. Pagkalagpas namin sa tulay, ay huminto kami sa isang malaki at may kalumaan ng kulay puting bahay. Abala ang mga tao, kakadesenyo ng kanilang mga nakatokang gawain at naglagay pa ng ilaw ang iba. Pagkarating namin dun ay kinamusta ako ng lahat. Kay lalawak ng kanilang mga tingin at halos ayaw na akong bitawan sa dami ng taong nais akong pagkumpulan. Naiintindihan ko naman dahil
Ganito lang talaga ang mga ugali ng taga-probinsya. Napakainit ng pagtanggap. Maya-maya pa ay mayroong ginang napapatakbong papunta sa amin at tuwan-tuwa sa aming pagdating. Napag-alaman kong siya si Tita Ariana, ang mama ni Ana. Niyakap niya kami at kinamusta ang biyahe namin. Ipinakilala din nila ako sa kanilang mga kasambahay. Sina Aling Lourdes, si Mang Kiko, at ang iba pa. Palabiro si Mang Kiko at madalas na tumatawa. Samantalang may pagka-istrikta naman si Aling Lourdes. Nakaramdam tuloy ako ng pagkailang sa kanya. Pumasok na kami sa kanilang bahay at mas namangha ako sa disenyo sa loob. Nalula ako sa makaluma at antigo nitong kagamitan. Bago pa man kami makaakyat, ay tinawag kami ni Tita dahil may inihanda raw siyang munting hapunan para sa amin. Nag-uunahan kami ni Ana sa pagpunta sa mesa at natakam ako sa mga pagkain na nakahain. May inihaw na manok, sinigang, at may isang putahing kakaiba ang pagkakaluto na labis kong tinitingnan. Kulay dilaw ito. At ganun din ang sabaw. Sa tingin ko'y maayos naman ang pagkakaluto. Hindi ko lang maintindihan kung bakit biglang sumikdo ang puso ko nang bigla akong maglaway sa pandidiri. Lalo na nang masulyapan ko ang pagkain yun. Hindi magkanta o gaga si Mang Kiko sa pagsilbi sa amin. Para bang lahat ng isisilbi niya ay gusto niyang kainin ko. Pero napapansin ko din si Aling Lourdes na inaagaw ang mga ito at pinapalitan ng mga pagkaing luto niya. Hindi nakaligtas sa aking mga mata ang matalim niyang titig kay Mang Kiko. Bago muling isinilbi ang ilan pa niyang inihanda na parang wala lang nangyari. Ayon kay Tita, bukas raw ang kaarawan ni Ana. Magpapalit yun siya at magpapaluto ng masarap na putahit mga kakanin. Pero kakailanganin niya raw ang tulong namin. Malugod naman akong pumayag dahil mahilig ako sa pagbabalot ng kakanin. Lalo na't yung kagaya ng suman. Naging abala na rin ang dalawang kusinera ni Tita Ariana. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako sa ikinikilos ni Aling Lourdes. Hindi ko alam kung natutuwa ba siyang makita ako o hindi. Pero naisip ko namang tauhan lang siya. Kaya wala siyang karapatan kung dumaluman ako sa kaarawan ng kaibigan ko o hindi. Kinagabihan, balisa ako sa aking higaan. Alam kong may mga tao pang gising sa baba dahil naghahanda sila sa mga pagkain isisilbi bukas. Sa pagkakaalam ko, 3 baboy ang kinatay para sa birthday ng Ana. Kaya naman kailangan itong pagpuyatan ng mga tagapagluto. Irita akong nagpabiling-biling sa higaan at hindi mapakali. Pakiramdam ko ay may nanunood sa akin sa kung saan at naghihintay kung kailan ako susugurin. Dahil sa inis ko, ay binuksan ko ang aking bag at kinuha ko yung asin na ibinilin sa akin ng aking ina. Isinaboy ko ito sa labas ng bintana. Munti ka nang mahulog ang puso ko nang marinig kong may kumalabog na tila ba nahulog. Kung kaya't nagmamadali akong sumilip sa ibaba para tingnan kung ano ito. Pero bigo naman akong makita. Nasa puko ang aking uluhan dahil gusto kong magpahinga. Pero hindi ko naman magawa. Naiinggit na tinitigan ko si Ana na mahimbing nang natutulog. Kaya naman maayos ko na lang siyang kinumutan. At saka ako nagpa siyang bumaba sa unang palapag.
Napansin ako ng ilang serbidora at pinagsabihang wag na raw akong lalabas, lalo na't bagong salta raw ako sa kanilang lugar. Hindi raw sa tinatakot nila ako, pero maraming aswang ang naglipanas sa probinsya at gustong-gustong mambiktima ng taga-syudad na hindi kabisado ang nasabing nilalang. Tumango-tango naman ako at nagpasalamat sa kanila. Sa halip ay muli akong pumasok sa loob at hinanap ang kusina. Bigla kasi ako nakaramdam ng uhaw, kaya naisip kong uminom na muna ng tubig bago umakyat sa taas. Mabuti na lang, natuntun ko ang kusina at nakitang may ref naman pala sila dun. Matapos kong makainom ng tubig, ay naginhawaan ako. Ngunit napakalot noon nang mapansing tila nakaawang ang pintuan sa likod. Lumapit ako at sumilip ako sa awang ng pinto. Pagkasilip ko'y napansin kong may lalaking nakayuko. Nang akma kong lalapitan ng lalaki para tanungin kung ano bang ginagawa niya, hindi ko alam kung matatakot ba ako o matataranta nang makita kong si Mang Kiko yun at tila ba may kinakain. Lumapit pa ako ng bagya at ganun na lamang ang sindak na aking nadama nang makita ko kung ano ang kanyang kinakain. Sigurado ako mga daliri ng tao ang kanyang nilalantakan at nakakapangalahati na nga siya. Kumabog ng matindi ang aking dibdib dahil sa labis na takot. Hindi ko alam kung ano ang aking magiging hakbang. Kung aatras ba ako o magsisisigaw. Hindi ko alam ang gagawin. Napasinghap na lamang ako nang humarap sa akin si Mang Kiko at naglikha ng kakaibang tunog na parang sa isang mabangis na hayop. At parang akmang susugurin ako nito. Ngunit bago pa man siya makalapit sa akin, ay biglang may humarang. Pagkatingin ko ay si Aling Lourdes yun. At nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Sige, subukan mong pakialaman ng batang ito. Ako ang makakalaban mo. Kung nalinlang mo si Madam, hindi kami. Sambit ni Aling Lourdes na ikinaatras naman ni Mang Kiko. Pakiwakali ko ay pinagtanggol ako ni Aling Lourdes. Kung kaya't nagpasalamat ako na dumating siya. Hinila na ako ni Aling Lourdes palayo sa lugar niyon at dinala sa sala. Inabutan niya ako ng tubig at mahinahon na kong kinausap. Alam ko ang nakita ko. Hindi ko lang matanggap na nakakita ako ng ganong nilalang kahit pa man sa panahon na yun. Ayon kay Aling Lourdes, kalat na sa lugar ni na Ana ang nakawan ng mga bagong salta. Noong nakaraang linggo raw, ay isang buntis naman ang nawala at ang malakas ang kutob nila na si Mang Kiko raw ang may kagagawan. Hanggat maaari daw ay huwag ako magpapaniwala sa pagngiti-ngitin ni Mang Kiko. Dahil ginagamit niya raw itong sandata para makapambiktima. Umakyat na ako sa kwarto matapos yun. Tulala at hindi makapagsalita. Hindi ko alam kung ano nga ba ang dapat kong maramdaman. Lalo pat ayaw daw palang maniwala ni na Tita Ariana at ni Ana sa mga sumbong ni Aling Lourdes. Kahit bago pa raw ng empleyado si Mang Kiko, ay naghahasik na ito ng lagim at hindi man lang natatakot na ipakita ang kanyang katauhang aswang. Kung kaya't nakaisip ako ng isang paraan para mabuking ang matandang lalaki kinabukasan. Kinaumagahan ay maaga akong nagising kahit labis akong napuyat. Kagad kong binati si Ana
Natuwang-tuwa naman sa ibinigay kong regalo sa kanya. Hindi niya alam na may inihanda akong regalo sa kanya na binili ko pa galing Maynila. Nagpasalamat siya at nagpaalam na maliligo muna. Ako naman ay maagang bumaba, dala ang aking mga kalamansi at asin mula sa bag. At hinanap ko si Aling Lourdes. Nakita ko siyang abala sa kakatanggal ng balot ng cake. Kinalabit ko si Aling Lourdes at tinanong kung nasa ang mga nilutong pagkain ni Mang Kiko. Aniya, nasa loob ito ng kusina at nakatago dahil mamaya pa daw ito ipapalabas kapag bumaba na si Ana. Ayon kay Aling Lourdes, nagpapabilib si Mang Kiko dahil gusto nitong matanggal si Aling Lourdes sa trabaho at ipalit sa kanyang pwesto ang asawa nitong si Aling Rogelia na paniniwala nila ay isa ding aswang. Tumangu-tangu lamang ako at magalang na nagpaalam. Sa isip-isip ko'y kailangang maunahan ko sa pagpapalabas ng pagkain si Mang Kiko. Kung kaya't labis naman ang pasasalamat ko nang malaman kong wala pa si Mang Kiko sa kusina. Dali-dali akong pumunta sa kusina at kaagad kong pinigaan ng kalamansi at nilagyan ng asin ang mga niluto niyang pagkain. Hindi ko alam kung epektibo ba to, pero alam ko na ganito ang pagkakasabi sa akin ng aking ina. At isa pa, alam kong matutulungan ko si Aling Lourdes pag ginawa ko to. Nang sumapit ang tanghali, isa-isa ng inihilera ng mga katulong ang mga pinagmamalaking espesyal ng putahe ni Mang Kiko. Unang tinanggalan ang sinasabi niyang ulo ng baboy na pinalutang sa mantika. Pagkaalis ng takip na ito, ay ganun na lamang ang pagkahindi ko nang lumitaw ang dugo ang ulo ng isang babae. Lahat kaming nasa piging ay kanya-kanyang suka at sigawan. Nagkagulo na ang lahat, samantalang hinimatay naman si Tita Ariana. Akala ko'y matatapos na ang naging dun, pero ang mga sumunod na putahe ay naglabasan ng iba't ibang parte ng kawawang babaeng biktima. Kaya naman ay nagsisigaw na para tumawag ng pulis. Kaagad na dinakip si Mang Kiko at kinasuhan sa salang pagpatay. Ang babaeng yun ay napag-alamang siya ang nawawalang buntis na bumisita rin ilang linggo nang nakakaraan. Umamin naman si Mang Kiko sa kanyang ginawang kasalanan. Ngunit nagawa niya lang daw yun dahil gusto niya lamang daw maibsan ang kanilang gutom nilang mag-asawa. Ikinulong si Mang Kiko at maayos na naidaos ulit ang kaarawan ni Ana. Marami man ang natakot at hindi nakalimot, ay nagawa naman itong kaagad ni Tita Ariana ng paraan. Mabuti na lang at hindi sila pinabayaan ni Aling Lourdes. Makalipas lang ang 3 araw, ay ganun na lang ang pagkagimbal namin nang humahangos na tumawag ang pulis. Ipinapaalam na ito na nung isang gabi pa raw nawala si Mang Kiko sa kulungan. Hindi nila matiyak kung anong ginawa ng lalaki. Basta iisa lang ang natitiyak ni Aling Lourdes, na nagbagong anyo si Mang Kiko, kagaya ng nakagawian nito kapag nag-aaswang na. Nanginig ako sa aking nalaman. Kaagad akong nagpaalam upang makauwi na. Pinayagan naman ako nila Ana. Pagkabalik ko sa Manila, ay hindi ko na sinasabi sa aking pamilya ang nangyari. Ngunit, ilang gabi ko nang napapansing, tila may nakasilip sa akin sa bintana at parang may gumagapang sa bubong. Kung si Mang Kiko nga yun, ay tanging ang kabilugan lamang ng buwan,
ang tanging nakakaalam.